Panginoon. Na dati po kasi ang tao, hindi po siya basta-basta nakakalapit sa trono ng Diyos. Sa lumang tipan, lumang kautusan, ang tao, meron pong kalimutunin na ginawa ang Diyos na kailangan gawin, mag-alay ng mga bagay-bagay at hindi dire-diretso rin na makakalapit sa trono ng Diyos. Merong isang saserdote. Itatalaga ang Diyos. Yung saserdote na yun, pupunta po siya dun sa kabanal-banalang lugar na kung saan meron pong harang na kurtina. At minsan pag po may nakatagong kasalanan ng saserdote, namamatay din po dahil sa kabanalan ng Diyos. Kaya alam niyo po, kung pag-aaralan po natin ang ginawa ni Cristo, talagang ma-overwhelm ka talaga. Kaya nga po yung nangyari, nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at nayanig, nagkaroon ng lindol, nasira yung templo, nabiyak, tapos nahati, nasira yung kurtina. Yun po ay isang, sasabi natin, gesture, na wala na pong kailangang ihandog ang tao para makalapit, makatawag sa Diyos na Ama. Dahil sa ginawa ni Cristo sa krus ng Kalbaryo, every minute, every second of the day, malaya na tayo makalalapit sa ating Diyos Ama ng nasa langit. Come on! Hallelujah! Praise God! Good! Hallelujah! Thank you, Lord. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus, He's alive. Hallelujah, hallelujah.
kapatid, patuloy at humayo tayo at i-enjoy ang tagumpay na tinatamasa natin dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo! Hallelujah! Muli, Panginoon, mas mahina po namin binabalik sa inyo lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. In Jesus' name we pray! Hey! Humayo kayo at patuloy na mahilig sa tagumpay! Forever glorified. Risen, He's risen. In kingdoms, King Jesus is risen. He's risen. Forever